Alas 3 pa lang na madaling araw. Wala kaming choice kundi bumangon dahil may isang batang nakaihi dito. Kailangan ko magpalit ng bedsheet. Pinalabas ko muna yung mag-aama ko dahil pare-pareho kaming nagising talaga. So kaysa naman magtiis kami dyan na may ihi dyan at takpan lang yan. Pinabangon ko na muna sila doon sa sala at eto nga, magpapalit na muna ako ng bedsheet namin. So ito rin yung kagandahan talaga na maliban sa yung plastic ng mattress namin na hindi ko tinanggal. Naglalagay pa ako ng waterproof na mattress protector. So naglagay lang ako ng pamalit na waterproof pa rin plus yung bedsheet para naman maituloy pa namin yung tulog dahil alas 3 pa lang na madaling araw yan. Nakakaloka, bitin na bitin pa yung tulog ko. Madalas talaga kapag natutulog kaming apat dito sa queen size naming kutsyon, ang nangyayari is para kaming sardinas, mga nakatagilid o kaya naman yung isa nandito dapat sa may paanan para lang makadiretso ng ano. So balok ko talaga kailangan makapag-upgrade kami ng size ng kutsyon lang naman. Pero yung bed frame, pwede pa naman yan dahil napakatibay kaya ng bed frame dito na pinagamit sa amin ng landlord. Alam mo, hindi rin talaga agad kami nakatulog pagkatapos kong magpalit ng bedsheet kanina madaling araw. So ayan, alas 9 na ng umaga nagising ang Mima. Galing talaga niya. Medyo sinusulit ko na rin talaga na nalilate ako ng gising dahil kapag nag-start na nga yung pasukan dahil parehong maaaga yung pasok ng mga bagets. So gusto ko kahit ako gigising dahil most of the time naman talagang si Pinggoy ang in charge sa pag-aasikaso ng mga bagets. Pero gusto ko present pa rin ako, kasama ako sa paghahatid sundo sa mga bagets. Malapit lang din naman yung school nila. Walking distance lang, mga around 400 meters na lakad. Kaya rin pala merong puting estante dyan sa harap ng salamin. Pinasok yun ng mga bata dahil kagabi naglalaro nga sila na restaurant nga daw nila yan. So dahil nakapagluto na daw ng breakfast si Pinggoy, syempre dito na tayo sa kusina. So kami na lang naman ang kakain dahil nauna na nga sila. Meron pa dito natirang fried rice, may nuggets, may itlog, may pandesal pa nga. Alam mo, sayang nga kasi bago kami lumipat dito, may pinadala sa aking thermos, malaki. Yun talaga yung perfect sa amin dahil nga marami na kami dito. Kaso, nung ina-unbox ko, hala, basag-basag yung loob. Sayang talaga, ang cute-cute pa naman nun kasi kulay pink pa naman yon, pero wala tayong magagawa. Magkakape nga ako, kaso wala nang laman yung thermos. So, mag-iinit na lang daw ulit ng tubig si Pinggoy, kaya kinuha niya na sa akin yung electric kettle. Pagkatapos makapag-breakfast, eto si Pinggoy, nag-asikaso na rin siya ng pang-lunch namin. Magluluto siya ng sinabawang tahong. Alam mo, gusto ko lang yun sa baon nito, pero hindi kasi ako nakakain nito. And ayan, medyo madami nga ito nabili niya. Hopefully, maubos namin meron yan. Kaming lakad ngayon, pero sabi nga ni Pinggoy, magluluto na muna siya para in case na abutin kami ng tanghali, eh, makakakain na yung papa ko or yung daddy niya. So, may kanin na rin siyang isinain. Pagbalik ko naman dito sa kwarto, grabe kagulo na naman itong mga laruan ng mga bagets. And itong isang cabinet nga dito, nilaan ko nga yan sa mga toys nila. So, toy cabinet nila yan. And okay na rin, at least kahit pa paano kapag oras na ng tulugan. Alam na nila kung saan ililigpit, ilalagay yung mga laruan nila. So, pinasadahan ko na nga rin pala ng vacuum itong kwarto namin. And even itong sa may ilalim ng higaan, kailangan ko siyang malinis ng husto. Imamap ko na rin yan. Kasi meron kaming extra na spring mattress and ginamit yun nung one time may nag-overnight sa amin. And for a few days, nandun lang yun sa sala. Ang sagwa talaga. So, bala ko na ngang ipasok dito yun sa kwarto. And ang pwesto nun dito sa ilalim ng kama namin. So, binuksan ko na rin itong bintana para makapasok naman yung fresh air and sobrang worth it talaga nitong velcro na window screen. Pupunta pala kami ng bayan ngayon. Titingin-tingin kami kung meron bang mura na motor na pwedeng i-installment. Pero kung wala talaga, dito nga yung bagsak namin sa Rusi. Di ba meron kaming lumang motor? So, tatry naming ipaayos. Kasi nung tumingin-tingin kami, ang mamahal ng mga installment ngayon ng mga motor. So, pass doon. So, meron nga pala kami nadaan ng shop. Bumili ako ng mga extra toothbrush dito. Para in case may bisita tapos walang toothbrush, meron kami pwedeng maipagamit sa kanila. And dumaan lang din ako saglit sa grocery. Bumili lang ako ng ilang kailangan namin. Like mga sabon, gatas, cereal. And hindi rin naman kami nagtagal. Umuwi na rin kami. Nag-jeep na nga lang kami pa uwi. Para mas tipid. Lunchtime na nga nakauwi kami. Hindi naman kami kumain. Nasa bayan kami. So, dali-daling nagluto ng additional na ulam
si Pinggoy na alamang nuggets. And ayan, nakapag-lunch na nga kami finally. Ito yung ni-request ko sa kanya na sinabawang tahong. Then maya-maya pala, dumating na yung mga taga-Rusi kasi aayusin nga nila yung motor, i-check nila kung anong problema. And yung mga bagets, pagkatapos mag-lunch, nag-request na mag-swimming. So, ito kasing swimming pool ng pinsa nila na si Pete, iniwan na dito. So, ayan, nagagamit ng mga bagets. Kaya naman, anytime na kailangan nila mag-swimming, dyan na lang sa likod ng bahay. Mga 2 oras na rin yata nagsiswimming yung mga bagets, nagre-request na ng snack. So, ito nga pala yung cookies pa na bigay ni Francis. So, ito yung bibit-bitin ko plus tubig doon sa labas para naman makapag-snack time muna nila. And sabi ko, lumabas muna ng pool kapag kakain. Ang nangyari pala kanina, dinala yung luma naming motor nung taga-Rusi. Dinala nila doon sa shop at doon na nga lang daw gagawin. Kasi ang dami talagang kailangang ayusin doon dahil na-stuck nga yun ng ilang taon na hindi ginagamit. Nabukasan na nga pala ito at dahil napakasarap ng nilutong ulam ni Pinggoy, danggit, fried rice, itlog. Syempre may kape tayo dyan and napakalutong, ang crispy, ang sarap nung danggit, promise. Sarap. Ang crispy. Late na nga nagising si Kowa kaya late na siyang nakakain ng breakfast and nag-asikaso na rin ng lunch si Pinggoy. Ito yung niluto niya. Bangus, tapos buttered na cabbage. Diba nga nakabili kami ng repolyo? Repolyo ba to sa Tagalog? Yung cabbage. 2 piraso, 2 whole na repolyo. 50 pesos lang. O, diba? Ang tipid talaga. So, anyway, ako na nga nag-asikaso ng mga iilang hugasin namin dito. And after nito, nag-rearrange pala ako. Hindi naman nag-rearrange. Bale, naglinis ako sa sala. Inalis ko yung sofa ng landlord namin. Pero bago ko naman ginawa yun, nag-message ako sa landlord namin. Kasi binalot ko siya sa plastic. Tinulungan ako ni Pinggoy para ready for pick up na. Dahil talagang for pick up na talaga yan. Nade-delay lang ng kuha. Gawa ng sumasama nga yung panahon, umuulan, so delikado naman, baka mabasa. Okay lang din naman sa landlord ko and ilagay lang daw muna namin dito sa may terrace yung sofa nila and okay nga din daw kasi at least iwas basa and inaabangan na rin daw pala yun ng buyer kasi ibebenta na rin yun ng landlord ko. So, ayan yung extra bubble wrap ko pa. Ang dami ko kasing bubble wrap na nabili nung naghahakot nga kami. Ito mga bagets ko, may mga times talaga na away ng away pero may mga times sa sobrang sweet talaga. Nandito nga pala kami sa bayan dahil meron kaming susubukang cafe. Madalas namin tong madaanan. And ngayon lang namin siya napuntahan. Ang dami ng pagkain. Ang daming selection sa menu nila. So, una yung red velvet cake ang sinerve nila. Hindi moist yung cake, pero yung icing niya masarap. Tapos, umorder kami ng pesto na pasta, pero pinahati namin sa 2 plato kasi para sa mga bagets yun. Ito namang meatball spaghetti yung order ni Pinggoy. Then, nag-request din yung mga bagets ng pepperoni pizza. Ang sarap ng pizza nila, promise. Hindi ako mahilig sa pepperoni na pizza, pero na-appreciate ko yung luto nila dito. Gustong-gusto ko. Alam mo, habang nag-edit nga ako, natatakam akong bumalik doon para lang sa pepperoni pizza nila. But I think next time, itatry ko naman Hawaiian pizza. And ito yung order ko. Burger na mayroong fries on the side. Basta, ang sulit din ng burger nila kasi ang daming laman. Like, may bacon, may itlog, may mga gulay-gulay. Masarap siya. Masasabi kong sulit itong cafe na to, yung mga food nila. Pero medyo pricey. Basta yung red velvet, hindi ko lang siya nagustuhan dahil hindi na nga siya moist, pero I think kung bagong-bago lang siya, tapos sinerve sa amin, baka magustuhan ko. Tapos nga namin sa cafe, dumiretso na kami sa mismong pupuntahan namin dahil alam mo kaya kami lumabas, pumunta ng bayan dahil wala pa palang pencil case itong mga bata. Bukas na yung pasukan ni Pinky. So, eto nga pala yung mga napili nilang pencil case. Tapos, nagpabili pa sila ng mga ganitong eraser na mukhang pagkain. For sure, hindi naman niyang gagamitin as eraser. Gagawin lang yung laruan. Nakakaloka. Next week pa naman yung pasukan ni Kowa, pero ni-ready ko na nga rin yung bag niya dito. Para yung mga school supplies, mailagay ko na nga sa kanya-kanya nilang mga diba? Kung kailan talaga kinabukasan ng pasok. Tsaka lang talaga ako nag-asikaso ng mga school supplies nila, yung pagbabalot, last minute kumbaga, then naglagay na rin ako ng mga label sa mga notebook nila. Yung ibang mga notebook kasi ng mga bata, walang plastic cover, so nagbalot pa ako, gumawa pa ako ng mga DIY na nameplate. So kinabukasan na nga pala ito,
syempre excited kami para sa first day ni Pinky. So gising kaming maaga niyan. Si Pinggoy nakapagluto na ng breakfast, nakapagluto na siya ng baon ni Pinky. And medyo malaking adjustment to kay Pinky kasi nung nag-kinder siya, I think mga 3 hours lang siya sa school. Pero this time kasi whole day, nakakaloka, grade 1 pa lang. Pero ang pasok niya alas 7 ng umaga, ang uwian alas 3. Kailangan talaga may baon siyang kanin. Ni-request niya tong nuggets kaya yan yung niluto ng daddy niya. And natakot naman ako na baka magutom siya doon. So maliban dito sa kanin niya, nag-prepare na rin ako ng malamig na tubig niya dyan. May cookies siya dito. As in, yung mga ni-request niya talaga na baon, yun lang din talaga yung pinabaon ko para alam kong kakainin niya. So ayan yung kutsara tinidor niya na kuromi, luma na yun. Okay pa naman. So meron siya ditong waffle. Tapos naglagay din ako dito ng dalawang chocolate sandwich yan kasi request niya rin yan. And just in case lang naman na magutom pa siya, naglagay ako dito sa lagayan ng dalawang skyflakes. Nilagay ko sa baunan para maiwasang madurog-durog ba in case na hindi niya kainin. At least, safe siya dun sa baunan. So, ayan lahat ang babaunin ni Pinky. So, hopefully, okay na yan. Pero if ever na mabitin siya dyan, magsabi lang siya para next time, mag-adjust din kami. So, ayan na nga, nag-prepare na rin ako ng gatas niya dyan, yung vitamins niya. So, talagang, full support kami ng daddy niya sa first day ng school ni Pinky. Wala lang, na-excite kami. Siyempre, bagong school nga. Tapos, ito naman yung nilutong breakfast. May scrambled egg, sausage, at walang kamatayang alamang nuggets. So, kain na muna tayo. And, meron din pala akong mga bibit-bitin doon sa school niya. Itong lagayan ng sabon, binili ko yan sa Mr. DIY. Kasi, yan yung gustong-gusto kong lagayan ng sabon. Siyempre, sabon. At saka itong hanging tissue, sabon panlaba, itong dishwashing liquid, bathroom cleaner, at saka sponge. Kasi, doon sa loob ng classroom nila, may lababo na rin and may sarili silang banyo. So, ang nangyari kasi, hindi kami nasabihan na nagbrigada eskwela na pala. So, wala kaming idea. Nagkaroon lang kami ng idea nung mag-orientation na nga. So, ang pinaka nagawa lang na help talaga namin, si Pinggoy, yung naglinis nga siya dun sa hand washing area. So, babawi na lang kami, mag-contribute kami ng ganito. And sa mga susunod na araw, gusto ko nga maglinis doon, especially sa bathroom. Siyempre, whole day yung mga bagets doon. Kailangan malinis yung CR nila. So, next time, kaluwas kami ng bayan, bibili ako ng mga toilet brush, idodonate ko doon, even doon sa classroom ni Kowa. Kasi, usually, yun yung mga hindi talaga napapansin or nabibigyan atensyon, lalo na kapag may mga, kailangang i-donate sa classroom. Pero pa talaga sanang necktie para sa uniform ni Pinky. Kaso, hindi pa kami nakakabili. So, mamaya na lang. And then, ito nga, gumawa ko ng DIY na necktie, na nameplate para sa kanya. Kasi, nawawala yung nameplate niya na ginagamit since daycare. Ang ganda pa naman nun, kuromi. So, ayun na nga, naihatid na namin siya sa school. Eh, naninibago talaga. And I know naman, mas excited siya dahil marami siya makakalaro doon. Hindi rin naman siya umiiyak kapag kailangan na naming umuwi. So, ito nga pala, yung isa sa mga paborito kong portable fan. From Yuli ito. Ilang taon na ba sa akin to? Basta, sobrang worth it nito. Ang lakas ng buga. Ito talaga yung pinakamalakas na buga ng portable fan na nagamit ko. Kaya hindi ko talaga ito pinapamigay. Tapos, ang liit-liit lang niya. Yung lakas niya, lalo na kapag nakaturbo. Kasi yung lakas ng mga blower ng buhok. Gano. Tapos, matagal siyang malobat. Pricey lang talaga. Pero kapag meron kasi nagtatanong sa akin ng portable fan, ito talaga sa lahat ng mga subukan ko, yung pinaka malakas. But of course, may ingay din yung kasama. So, if bet nyo lang nitong Yuli na portable fan, lagay ko yung link niyan sa comment section. And sa showcase, nasa showcase ko rin yan. O kaya ko binidyohan itong portable fan ko. Kasi yung isang kumare ko, nagtatanong siya sa akin ng link nung portable fan na binigay ko sa kanya. Sabi ko, ito yung link, pero Mars, ito, maganda rin to. Ito na lang itry mo. Yun nga lang, pricey. Diba nga kahapon, nilabas na namin yung sofa ng landlord and medyo maluwag na talaga dito sa sala namin. Nakakapanibago talaga. Considering na nandyan pa yung kama ng parents ni Pinggoy, pero mas maluwag na talaga siya. And buong araw nandito lang pala ako dahil dito nga ako nag-i-edit, ganyan. So even yung pagkain, dito na lang din. Nilabas ko na nga lang din itong foldable table ko. And wala, ang sarap lang din na
may maluwag kang sala, tapos basta ang saya lang din talaga tumira pala sa malaking bahay. Of course, bilang renter, alam ko naman na hindi ito lifetime. So talagang ine-enjoy lang din talaga namin yung moment, yung panahon na nandito kami. And hindi ko lang din talaga maiwasang balikan yung moment na nag-decide ako nung nasa lumang apartment pa nga kami. Nasabi ko, kailangan talaga namin lumipat. And alam mo ba, sobrang takot na takot ako noon. Kasi syempre, ayaw ni Pinggoy lumipat. Lalo na dito dahil malayo nga sa parents niya. So parang parang nag-decide ako na takot ako, pero pinush ko kasi alam ko naman na mas makakabuti ito para sa amin. And so far, everything turned out okay naman. And nagpapasalamat talaga ako kay Lord. And paulit-ulit ako sa landlord ko. Kasi nga, in-offer niya sa amin itong bahay niya. And so far, masaya naman. Nandito kami, mga bagets, parents ni Pinggoy nandito. Nakasundo naman kami dito. Tapos basta si Pinky random yan from time to time. Mami, I love this house. Ganun siya. O kaya naman minsan, I love my family, mom. Ganun. So, ibig sabihin na appreciate niya talaga yung time namin dito. So, eto nga pala, sinubukan kong hiramin yung phone ni Pinggoy para maki-chat GPT. Kasi old school talaga ako. Hindi ako mahilig magta-try ng mga ganito. So sabi ko, i-decorate mo lang etong bahay, maging modern, minimalist yung atake. And ang ganda pala. So I think ito yung gagawin nating peg next time pag may chance.